Ayan guys, samahan nyo kami at titingnan natin kung paano sila maghabwa ng kanilang mga isda. Ngayon, nandito tayo sa bangka ni Edmond at sumama tayo para makita natin kung paano nila iangat yung kanilang mga huling isda. At ito, kasama natin si Andoy, yung anak ni Edmond, at kinukuha na nila ang kanilang mga isda. At ito na nga, at inaangat na nila yung kanilang huli na isang malaking marang at ito binubuhat na nilang dalawa at yan makikita natin na ang bigat ng nakuha nilang isda. Ito ay isang marang o black marlins. At syempre bago nila yan ipakilo ay kailangan nilang kukunin yung ulo at yung buntot para naman may sabawan at may mapulutan. So kinukuha nila yung ulo dyan at kukunin nila yung laman loob para naman may pangulam. Bali ang bibinta nila dyan yung kanyang laman lang o yung buong katawan. At dito makikita natin na hinihiwa na ni Edmond yung kanyang ulo at maiiwan na lang dyan yung kanyang katawan at yan ay papakilo. So dahil sa sobrang laki yung nahuli niya ay hirapan siyang putulin yung ulo, no? At kailangan pa nilang pukpukin para lang makuha yung ulo. Ayan, at inumpisa lang pukpukin ni Edmond yung ulo para maputol at para mabinta yung kanyang katawan. Itong marang na to ay sa aking pagtatansya mahigit kumulang 50 kilos yung timbang nito pag natanggalan na ng ulo, no? So bali tatanggalin pa yung ulo at tatanggalin yung laman loob at kasali din ang buntot. Bali yung ibibinta lang nila dyan yung katawan ng marang or yung black marlins. So matapos nilang maputol yung ulo, bubunutin nila para masalin rin yung laman loob ng isda at malilinisan para maluto namin yung ulo at yung laman loob. Yung pinakalamang loob dyan, napakasarap dyan na i-adobo, no? Yung parang caldereta style, lagyan ng pineapple at black beans at lulutuin ng tuyong-tuyo. Matapos mahigit 5 oras na pagpupukpok at saka sa wakas na putol na rin yung kanyang ulo at ito ay pubunutin na ni Edmond para makuha pati yung kanyang bituka. At ito pakikita natin yung junior ni Edmond ay nagsisinamo ko. Ayan, makulit na bata at yan habang nagtatrabaho yung papa niya, nandyan din siya, nakikisalo din yan at nakikikulit, no? At samantalang ito si Andoy tumutulong din sa kanyang papa. Nilinis pa niya yung kanilang bodega kasi meron pang natirang isda doon sa kanyang. Ayan, medyo may kahirapan lang yung magputol ng ulo niya kasi medyo malaki nga, no? So kinukuha na ni Edmond yung kanyang laman loob dyan para naman may pang ulam kami at may pang pulutan. So ayan, putol na at ready to dispose na yan, no? So antayin natin na bubuhatin nung magpapasaan, dalhin doon sa kiluhan. Sa pagpapanagat, no, kailangan lang talagang tiyagaan, swertihan. Pero siyempre sa panahon ngayon ay medyo maganda yung kain ng tuna. So bali dalawa ang nakuha nila dito, itong black marlin at saka isang tuna. So nakadalaw sila nung nakaraan, nakatatlong kuha sila. So tapos na paputol yung kanyang ulo at natanggal na rin yung laman loob ng isda at buntot. So gayon ay bubuhatin na ng tao mano-mano, no? At dadali na doon sa kiluhan
at ipapakilo na nila. So yun, binubuhat na nila at pinapasaan at yun, papakilo na nila. So mayroon ng pang-ulam at mayroon ng pangbenta, may pangbili pa ng bigas, may kasali na rin yung pangtuba-tuba dyan. Alright, so tuloy-tuloy lang tayo mga boss. At ito, pagkatapos babalik na kami doon sa aming pinanggagalingan, no, at doon na kami bababa. Alright, diretso lang tayo mga boss. At matapos ma-dispose na yung isda, di-deliver na, kami ay aalis na at uwi na kami, ay maraming salamat na lang sa ating mga solid supporters, sa ating mga viewers, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe ang ating YouTube channel at yung ating Facebook page, Palaboy Venture. Ako'y magpapaalam na sa inyo, and God bless. See you my next vlog. Bye bye.